Hindi pala basta-basta itong sapatos na ito guys. Pwede mo pala itong gamitin as race day shoe. X-Step One Piece 2.0. So bago ang lahat, itakbo muna natin to. Tara! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng X-Step para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So ano ang meron sa sapatos na ito? Yung upper nito ay light and touch technology twisted material na merong butas-butas guys. Ayan. Eto, tingnan nyo yung front at napansin nyo ba itong mold na to, naka-mold na to. Hindi ko alam kung rubber to guys, oh. Ayan. Hindi ko alam kung rubber siya, pero medyo matigas ng konti. Kasi, tingnan nyo, bumabalik. Pag ginanon ko, bumabalik. Ayan. Hindi naman siya sobrang tigas, kundi medyo matigas lang siya. Ayan. Breathable, yung upper. Tapos dito sa may X-step niya, sa logo niya dito, butas-butas din siya. Pero dito sa may X, wala, hindi naman siya butas-butas. Check nyo yung loob. Ayan. Nakikita nyo yung liwanag na pumapasok dun sa loob. Ayan. Napaka-breathable ng upper niya. Marami siyang lacing holes. Ayan. Ano to? 7 ata yung ano niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 holes yung lacing niya. So, mas secure yung upper nito. Yung midsole nito ay may nakalagay na X-Step Ace na merong maayos na rebound at merong properties na tear resistant and less prone falling off. Guys, tingnan nyo yung midsole nito at malambot siya. Tingnan nyo, ilalapit ko sa inyo guys. Ayan. Itong front ay 22.5 mm at itong heel ay 29.5 mm at meron itong 7 mm drop. Yung rubber outsole nito ay ultralight injection rubber na merong nakalagay na X-Dura. Ayan. At meron siyang 37% tear resistant compared to ordinary rubber. At guys, meron pala itong full palm special shape long carbon nylon fiberglass plate. Ayan. Dito yan guys. Dito. Ito, akala ko nung una, plastic lang to. Pero ito pala ay carbon nylon. Nagsisimula siya dito sa area na to, papunta dito, paoblong siya ng ganito. Tapos meron butas dito. Para saan yon? Para sa propulsion. Para mas malakas yung lift ng paa kapag tumatakbo tayo. Kaya hindi basta-basta yung sapatos na ito. So ano ang masasabi ko sa unang takbo ko dito guys? Nung sinuot ko ito, parang nararamdaman ko na may pagkanaro siya. Kasi medyo masikip siya dun sa toe box. Kasi tingnan nyo guys yung shape ng sapatos. Manipis siya dito, tapos palapad. Kaya parang pag nakita mo to sa personal, para siyang narrow. Tapos nung tumatakbo ko, yung first kilometer ko to 3 kilometer, parang masikip nga, parang narrow. Pero nung nasa 5 kilometer na ako, parang gumaganda na yung kanyang fit sa toe box ko. Pagdating ko ng 8 km to 9 km, wala na akong nararamdaman na masikip dito sa toe box ko. Yun pala, kailangan ko lang siyang i-break in. So, kung halimbawang meron kayo nito, mag-fit ng maayos ito sa inyo kapag na-break in nyo ng maayos. Sa akin, ang break in ko dito ay nasa 5 km. Kasi yung 6 km pataas, wala na akong masyadong nararamdaman na medyo masikip dito. Tapos, itong sinabi ko kanina na parang rubber na manipis, pero hindi ko alam kung rubber to, guys ha. Para siyang medyo matigas. Hindi nagkaroon ng discomfort yung paa ko dito. Pero kung halimbawang malapad yung paa mo, magkakaroon dito ng discomfort. Mare-recommend ko lang ito sa
normal ang lapad ng paa. Yung midsole nito ay maayos ang responsive, malambot at nararamdaman mo yung pop-up ng midsole. Hindi siya yung pagbagsak ng paa mo wala lang. Pero ito may pop-up siya. Mararamdaman mo. Yung rubber outsole nito ay grippy at hindi naman ako nakakaramdam na natudulas ako sa kalsada habang tumatakbo. And then, durable yung kanyang outsole. Ayan, naka 10 kilometer na guys. Tingnan nyo guys yung kanyang gas-gas. Ayan. At ito guys yung carbon nylon fiberglass plate. Mararamdaman mo yung propulsion nito. Hindi basta-basta itong sapatos na ito guys. Sa advertisement nila nakalagay doon 6 km to 20 km. Mas mataas pa doon yung matatakbo nito. Dahil sa medyo makapal yung kanyang midsole. Masasabi kong panglahatan itong sapatos na ito. Pang rest day shoe, speed training, long run. Pwede. Guys, pakita ko din sa inyo yung insole niya. Ang ganda ng design ng kanyang insole. Tingnan nyo guys, oh. Mayroong support ito sa arch. Ayan. Tingnan nyo guys, yan. Ayan. Ayan. At guys, isa pa sa nagustuhan ko sa sapatos na ito, napakaganyang itakbo. Tumitimbang lang ito ng 217 grams sa size ko. Yung toe box niya ay roomy, pero normal lang yung size ng toe box nito. Guys nga pala, yung sizing nito ay true to size. Kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At halimbawang interested kayo sa sapatos na ito, ilalagay ko ang link sa description kung saan nyo mabibili. Maraming salamat and run safe.